Ako po si Aurora Padilla, nakatira po sa Darangan, Binangonan, Rizal. Ako po si Aurora Padilla, nakatira po sa Darangan, Binangonan, Rizal. 12 po ang aking anak at ako po ay nagtitinda ng tinapadain. Ako po si Lucy Ramos, ang Cardona Rizal. May pito po ang anak. Ako po si Juan Sarmiento. Ako po si Ellen de los Santos Galuno na may 2 anak na may palaki pang isa. Parin 3 na po ang naging anak ko. Nakatira po ako sa Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. Ako po yung may tindahan dyan na Jajas Canteen sa harapan po ng Mahabang Parang. Ako si G. Roma, nakatira sa Mambog, Binangonan, Rizal. May 4 na anak, subalit maaga kaming iniwanan ng aking pangatlo. Ako po si Sarah Jane Escribano, nakatira sa Cardona, Rizal. Ang anak ko po ay 2 at ang asawa ko po ay nasa Abo. Ako si Raquel B. Ramos. Nagkamukamot, Binangonan, Rizal. Meron akong nag-iisang anak, si Zia. Siyempre si JC, asawa. Ako si Regine Villadiego Pagkalinyaman. Nakatira kami sa Makamot, Binangonan, Rizal. 2 akong anak at asawa. Ako si Priscilla Balyespin, nakatira sa Lumos, Loo, Cardona, Rizal. 9 years na akong iwalay sa asawa, pero may isa akong anak. May asawa na siya, may apo na rin ako. Ako si Adora Aran Patito, may 4 na anak, sa babae, 3 lalaki. Nakatira sa Mambog, Binangonan, Rizal. Ako si Irene D. Magigad, nakatira sa Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. Ako ay may 2 anak na babae. Ako ay isang. Yeah, syempre, ako si Ate Lea Jocelyn Castulo at nakatira sa 14 Pastor Silas Street, Tanay, Rizal. Meron isang asawa at meron isang anak, Bonifacio Castulo at Rachel Andre Ika Castulo. At ang aking profesyon ay yung sinasabi ng noble profession na teacher. Hi, I'm Jean Tika Mordeno. May 3 akong anak, 2 lalaki at 1 babae. So far, wala akong work ngayon, pero sa biyaya ng Panginoon ay magkakaroon din yan. Banda-banda lang. Ako si LB, meron akong 4 na anak, 2 lalaki, tsaka 2 babae. Ako si Kat, meron akong 2 anak, 1 babae at 1 lalaki. Nag-iisang asawa. Ako po si Mami J, may 3 anak, taga Mahabang Parang. Becky Mordeno po, nakatira sa Mahabang Parang. May 3 anak, si Ronald, si Benedict, at si Josephine. May 6 na akong apo, 3 sa bawat anak ko. Ako si Nelin Hilario, 53 years old. Hi, ako po si May Salubides. May 2 po akong anak, si Gabriel at si KJ po. Taga Makamot po at ang aking trabaho ay freelancer po sa isang Australian company. Ako po si Sister Mia Salambides. Ako po ay may 4 na anak na puro lalaki po. Sa ngayon po malalaki na po sila at meron na din po akong 2 apo. Ang nagpapasaya sa akin ay ang makita ko ang aking mga anak o ang aking pamilya na masaya at ligtas sa araw-araw. Ako po para sa akin po bilang isang nanay, ang nagpapasaya po sa akin yung makita ko yung mga anak ko na unang-una naglilingkod sila sa Panginoon. Pangalawa, yung magkakasundo po sila at yung maayos po yung kanilang buhay. Yung po yung nagpapasaya sa akin. Ako masaya ako na kompleto kami at wala akong sakit. Ang simpleng hiling ko lang na maging malakas lang at malayo lang sa sakit. Masaya lang. Napapasaya rin sa bilang nanay. Nakita ko yung goal ko na mga anak ko na ilapit ko sa Panginoon. Pati ang mga apo ko, kasama na sila. Masaya na ako kasi sama-sama kami pupuri sa Panginoon pagka oras ng pananabahan.
Siyempre, yung makita mo masaya din yung mga anak mo. Saka lumalakas sila ng mabuting tao. Papasaya sa akin, pag nakikita ko silang lumalaki ng malusog, masigla, yun nga, gagamit sila sa gawain. Siyempre, unang-una, ang Panginoon, pangalawa yung aking pamilya. So, kahit man may mga bagay na dumarating, pero narin ang Panginoon na nagsosolve ng mga bawat pangangailangan namin, ng mga pamilya sa pamilya ko. Sumasaya po ako kapag nakikita ko yung mga anak ko na masaya. At nakikita ko rin po na lumalaki sila na pagmamahalata ako sa Diyos. At nakikita ko na nagsisikap po sila sa kanilang pag-aaral. Nakakapagpasaya sa akin, syempre, yung mga anak ko. Nakita ko sila lumaki na, although mag-isa lang ako, lumaki sila na maayos, lumaki sila na close sa isa't isa. Natutuwa ako pag nakikita ko sila masaya, magkakasama. Hindi ba tulad ng iba na, basta close sila, doon ako natutuwa pag nakikita ko sila magkakasama. Well, nagpapasaya sa akin, kasi siyempre simple lang, yung gumala ng konti, kumain lang ng konti sa labas, yun ang papajamming-jamming lang, bilang. Ang nagpapasaya sa akin, syempre yung mga anak ko. Makita ko silang healthy, walang sakit, ay masaya ako kasi ayun nga, bukod sa mga pinagdaanan namin sa bunso kong anak, lagi siya nakakasama. Mga bagay po na nakakapagpasaya sa akin bilang isang nanay. Yung makikita ko po ng mga anak ko na lumalaki po sila na mabuting tao, may takot sa Diyos. Kasi ano man po yung mga pinapakita nila, parang feedback po sa akin yan. Yun yung parang kung ano man po yung naituturo ko, parang yun po yung balik sa akin. Ibang tao. Masaya ako kasi nagkaasawa ako sa magandang lalaki. Masaya kami pagka kami sama-sama. Bilang nanay po, ang nagpapasaya po sa akin ay ang aking pamilya, katulad ng aking mga anak, mga kaibigan, at una po sa lahat ay ang makilala ko po ang Panginoong Jesucristo sa aking puso. Ang payo ko po ay alagaan po mabuti ang mga anak at kailangan po ay meron pong pagkilala sa Panginoong Hesus para po sila hindi maligaw ng landas. Ang mapapayo ko sa mga nanay ay maging mabait sila sa kanilang mga anak. Matuto sila magdasal. Ang kanilang mga anak. Ipayo ko lang mga nanay na yung asawa niya maghanap buhay, magandang sa nanay. Sa number 1 po, maging mapagpasensya. Kasi talagang medyo mahirap maging isang nanay. Lahat, ikaw lahat, yung mga hindi tamang ginagawa nila, yun yung babalik sa'yo, parang kayo. Maging ready sila sa lahat ng bagay. Hindi na sila kasi medyo mahirap eh. Kaya bago kayo pumasok bilang nanay, dapat mai-ready nyo lahat yung sarili sa lahat ng gagawin mo. Kasi medyo mahirap yung mga gagawin mo. Lahat sa'yo. Dapat doon ka naka-ready. Maging ready. Ready sa physical, na katawan, sa mental, na kaisipan, sa financial, syempre sa spiritual. So, dapat dun sa mga part ng mga ready tayo kasi maging part tayo ng buhay natin sa anak natin. So, syempre, maganda yung maging output. So, dapat ready tayo. Dahil syempre yung pinakaano din yung magiging kasi kailangan naka-ready ka para magkaroon ng mahabang PC sa pagpapasensya kasi dumaan din naman tayo dyan na pasaway. Yun yung pinakameron yung pasensya sa isang mga anak natin. Una sa lahat, kilalanin nila yung magiging asawa nila. At saka kilalanin din nila yung magiging pamilya, yung mga kamag-anak, hindi lang yung asawa, hindi lang yung lalaki na makakasama nila sa buhay. Tapos, yung ding maging handa rin sila sa pagpasok sa buhay may asawa, hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa pisikal, kundi sa kanilang kinabukasan.
Ang payo ko sa magiging nanay ay palakihin ang anak ng may takot sa Panginoon. Yun ang unang-una. Tapos, syempre, kailangan ng disiplina, pag-aralin sila, ibigay yung mga pangangailangan. I-treasure lang nila yung mga anak nila habang maliit pa. Kasi sobrang bilis ng panahon. Yung dating baby na kinakarga mo ngayon, mas matangkad na sa'yo. Totoo yun. Yun lang, treasure nyo lang yung bawat oras na pwede nyo silang i-kiss, i-hug. Yun. Ang mapapayo ko sa mga magiging nanay pa lang na habang maliliit pa yung mga anak nyo, hayaan nyo lang sila sa mga gusto nilang gawin, alalayan nyo lang. Kasi natutunan ko na habang bata yan sila, na kung ano yung sinasabi mo na wag, yun yung ginagawa nila. Kaya dapat hayaan nyo sila at hayaan nyo silang matuto dun sa na makikita nila, sila mismo na makakakita na mali yun. Sa mga magiging nanay, unang-una, mas mahalaga siguro kung luluobin din ng Panginoon, makatagpo kayo ng isang mananampalataya. Sa mga anak, isiguro nyo talaga na dalhin sila sa Panginoon kasi pagdating ng araw, hindi na kayo makakaproblema. Kasi yun ang una kong naisip noon na kahit ako abala sa aking trabaho, nalito ko lang talaga ang time ko para sa kanila. Dinadala ko sila talaga sa pananambahan pag Sunday. Yung pag-alam mo na nagagawa mo ng tama yung obligasyon mo bilang nanay, yun yung pinaka parang achievements mo bilang nanay. Yun yung best part na napapasunod mo sila, nakikinig sila sa'yo. Parang matagumpay ka bilang nanay kapag ganun ang mga anak. Kita mo nagiging mabuting tao yung mga anak mo at ginagamit ako ng Panginoon para hubugin sila na isang tunay na Kristiyano. Sa akin po ang best part ng pagiging nanay ay nakikita ko yung anak ko na isang mabuting bata at nagsisikap sa kanilang pag-aaral at may pagmamahal po sa isa't isa at respeto. Bilang naging best part ko po bilang nanay, ang ipagluto po ang aking asawa at ang mga anak ko ng mga pagkain na gusto po nila. Pagka po kami sama-sama, masaya po kami mag-anak. Mahal sila ng Diyos at sa lahat ng pagkakataon sa kanilang tagumpay man o pagsubok, laging nandiyan ng Diyos para gabayan sila. Magpatuloy silang maging mabuting tao at mahalin nila ang kanilang kapwa. Yung lagi kong sinasabi sa kanila na kayo lang yung magkakakampi, kaya dapat mahalin niyo yung isa't isa. At saka yung ngayon lang naman yan na magkakasama kayo pero sa mga susunod na panahon magkakaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Mamimiss din nila yung isa't isa. Kaya habang sama-sama sila, matuto sila na magmahalan at ipagtanggol ang bawat isa. Marunong siyang magkaroon ng mahabang pasensya dun sa kanyang asawa. Tapos, magkaroon siya ng paninindigan na rin sa kanyang prinsipyo sa buhay. Unang-una syempre yung pagsunod. Yung lagi namin sinasabi sa kanya na papa niya na sa lahat ng bagay, sumunod sila palagi, makikman yan. Malaki basta yung pagsunod sa amin. Una lagi sa lahat, syempre yung pagsunod sa nakakatanda. Magtiwala po sila sa Panginoon. Magpatuloy sila sa paglilingkod nila sa Panginoon. At higit sa lahat, maging mabuti po silang katulad po ng mga anak ko, mga lalaki, maging mabuti po sila sa kanilang magiging asawa at sa kanila po magiging mga anak. Aral sa anak ko yung makapagtapos lang. At maging masunurin lang sa amin. Kung patuloy lang sa church, sa paglilingkod sa Panginoon.